Hi guys, Mommy Park is here. So bago tayo magsimula ng update sa buhay ni Mommy Park, tayo muna ay mag-unboxing. So ito po ang aking mga pinamili sa Shopee, akay dami-dami. Ito po ay mga paninda sa tindahan. So na-unbox ko na po itong mga battery kasi may bumibili na po talaga. Mabili pa siya sa bigas, charot. So ayan po, no? Ilalagay ko po ang link sa baba ng video na ito. So para sa ating unang bubuksan, bumili na naman po tayo ng mga gummy balls. Actually po yan po ay kasunod yan nung mga nauna kong in-unbox na mga gummy balls sa ating last video. So mabiling mabili po siya talaga. Kaya ayan, bumili na naman tayo. So actually yung ay gummy ball na yan, ang bili niyan. So pangalawang unboxing. So kaya rin po ako nagre-record para din po kung sakaling may sablay na items, ma-send ko po sa store. So yan ay galing kay Coco, no? Mga candy na iba't ibang design. So madalas po akong bumili kay Coco, no, sa official store nila. So ayan, shoe glue. Meron pa ako pero dinagdagan ko na kasi 3 piraso na lang yung natira. So Mighty Band, napakabili po ng Mighty Band. Bumili po tayo ng 40 pieces. At syempre ang correction tape, no? Ayan, mabiling mabili. So medyo maliit yan, mini correction tape po. Nasa 8 meters lang po yata siya, parang ganun. Ayan, 10 piraso po ang ating binili. Next naman po ay ano ba ito? Ayan, mabili din po sa atin ang Manila paper. So ito po ay personal kasi nga po ako po ay medyo nababawasan na ng mga short at lumalaki na tayo. So bumili po tayo. So shinare po sa atin ng isa kong friend kung saan niya nabili yung kanyang suot-suot na minsan dito nang bumili siya. So sabi ko, share naman niya ang link. Napakaganda niya pala talaga. Sulit. 194 pesos lang ang isa. Bumili ko ng XL and double XL kasi hindi ko alam kung ano ang tamang-tama sa akin. Baka mamaya nagbakat-bakat na yung kung ano-ano sa akin. Ang ganda niya kasi po yung sa bandang puson niya malapad. Ayan. Yan po ay jumbo lollipop. So mabili din po kasi sa akin yan. So testingin kaya natin kung talagang 50 pieces ang laman yan. Kasi baka mamaya naguguyo lang tayo eh. So sa tagal kong bumibili niyan, ngayon lang ako magbibilang talaga. So, bilang tayo by 5. Ayan. Ang bilis ha. Nakaspeed pala ang video. Ayan. Ayun. So, tama. 50 pieces ang laman. So, isa lang muna yung ating bilangin at masyadong mahaba ang video. Ayan. So, may humahabol kasi hindi ko napansin sa likod na iwanan. So, yan po ay Armac tape na 12mm. Ayan, habulin natin itong mga sumunod dahil marami pa rin talaga akong parating. So, ito po ay white glue, no, na dalawahan. 10 pieces po ang in-order natin at in-pack na siya. So, binibenta ko po siya ng 14 pesos. At ito naman po ay 0.5 na sign pen. So, maganda po iyan. So, ito guys, hindi ko na pinakita yung unboxing kasi gusto kong, alam nyo, yung ma-feel na ano, dahil regalo ko po ito sa anniversary namin, 8 years namin ni Daddy Park. Ang kettle, electric kettle, dahil matagal na kaming walang electric kettle. At dahil sa wala kaming sandok para sa kanin, ayan, stainless yan guys. So, meron din akong parating pa na frying pan na stainless. So, i-unbox ko yan. So, sa ngayon ay ito lang muna. So, order na kayo at ibababa ko ang lahat ng link ng mga yan. Ayan, take 100. Ano na ako eh. Napakaingay nung background ng ating what you call that, electric fan. So, kaya yan. So, bago tayo magsimula, I do hope na umorder na kayo sa aking mga shinare na mga product, no? So, may candy si Mommy Park, pasensya na po. Anyway, nahihilo kasi po. Gabi na po, alas 12 na. Anyway, guys, so, ano muna tayo, no? Makisimpatya muna tayo sa ating mga kababayan ng mga taga Cebu at Davao dahil sa lindol na nangyari. Also sa
Baguio, no? At dito din po sa Bulacan ay nakakaranas kami ng paunti-unting medyo mahina-hina ng mga lindol, no? Although hindi ko siya na-feel, pero may mga nagsabi sa akin ng mga na may mga naramdaman. So, ito ay natural disaster dahil tayo po ay nasa fault line, no? Although, way back po sa ibinalita ni Noli De Castro noon na mga apektadong bayan dito sa Bulacan o dito sa Luzon, hindi kasama ang aming bayan. Pero, meron kaming mararanasan. Baka sabihin nyo na, makubuti na lang, di kami kasali. No, iba pa rin yung maghahanda tayo, no? So, balik tayo sa Davao and sa Cebu. So, wala akong magawa kundi tanging pagdadasal lang, no? Mayroon akong mga kasamahang vlogger before nung kasagsagan ng pandemic na mga nakilala natin sa YouTube world na sila ay yung iba ay nasa abroad, no? Tulad na lang ni Mami Rasol Edlan Vlog, naka-base siya sa Sweden, naka-base siya doon. Alam niyo po si Mami Rasol Edlan Vlog, siya po ay isa sa aking mga major sponsor kapag gumagawa po ako ng Music for a Cause, no? Noon. So kaya I do sorry for her kasi yung pamilya talaga niya right now ay nakakaranas po ng aftershock na minsan po alauna ng madaling araw ay nangyayari. May mga pamangkin po yata siya doon na mga bata pa, so nagigising. So yung takot talaga nila, hindi sila talaga kampante. So let's pray for Cebu and Davao, no? Hindi naman po lingid sa lahat na malapit sa akin ng mga taga-Bisaya. Way back pa po na ako ay dalaga pa. Kasi usually po ng mga nakakasama ng Mami Park sa Manila, sa dorm, sa apartment, ay mga taga-Bisaya, no? Especially mga Dabawenyo. So, kaya po sila malapit sa akin. And nung naging content creator ako, nung naging vlogger ako, sa iba't ibang panig ng mundo ay napakarami kong mga taga-Bisaya, taga-Mindanao na mga viewer, subscriber. So, kaya naman, sobra akong nalulungkot sa mga nangyari. So, let's pray and let's have preparation. Hindi natin maiiwasan, magaganap yan kung talagang magaganap, pero yung prepare natin para ma-save natin yung sarili natin, no? Na maging safe tayo sa panahon na nangyayari yan. So, it's a natural disaster. May fault line talaga tayo. And it happens ang paggalaw, 300 to 400 years. Nasa pag-aaral na yan ng PHIVOLCS. And we are already overdue, no? Kaya ngayon, nararanasan natin. So, I do hope huwag tayong mag-i-spread ng mga false information and negative thoughts, lalo na especially if included ang ating mga religion or kung yung ating faith sa Panginoon, na yung iba magko-comment pa sa mga posts na sinisingil tayo ng Panginoon, ganyan, or whatsoever pa, na makasalanan kasi tayo. Lahat ng tao makasalanan. So, hindi ito dahil sa layunin ng Panginoon, no? Naniniwala ko na one day merong paghukom, pero hindi yung ganito na dahil may mga pag-aaral na ito ay nararanasan natin dahil tayo ay nasa Pacific Ring of Fire, no? Yung marami tayong mga active volcanoes. Kung ano nyo naman, ang Japan, puro tsunami. Ang Taiwan, lagi ding may lindol dyan, no? So, kung nangyayari ito ngayon sa atin, sasabihin ba natin na sinisingil na ng Diyos ang Pilipinas? Ganun ba yon? So, I just do hope lang na maging responsible commenters tayo sa mga posts, no? Walang problema na i-encourage natin ating mga kababayan to repent or to magbalik loob sa Panginoon. Gusto ko yan, no? Pero yung iaano natin pagdating sa mga natural disasters, i-connect natin, walang connection yan kasi may scientific basis ang nangyayari sa atin ngayon, okay? So, kung gusto nating magbago at magbalik sa Panginoon, simulan na natin, no? I'm not a very religious person talaga, pero naniniwala ako na yung personal relationship mo sa taas, kung sino man ang pinaniniwalaan mo, doon ako naniniwala, no? So, yun lang. So, kaya kung mapapansin nyo, I'm not that into talking about religion and politics. Kasi, kanya-kanya nga tayo kasi ng paniniwala. So, I just cannot just literally influence you kung ano man yung pananaw ko dyan, but yung at least man lang yung sana, wag nating i-relate basta-basta ng wala namang basis, no? Ang Panginoon ay mabuti, hindi niya gustong mapahamak tayo. May nagsakripisyo na para sa ating mga kasalanan. So, kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, it's either kagagawa ng tao, kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagbaha at pagbaha, dahil yan sa ating pagpapabaya sa ating environment, no, sa ating mga kalikasan. Sa lindol naman, yan ay dahil din sa natural naman yan, no? So, paghahanda. So, nakakatuwa, no? Kasi sa Pasig, may mga iba't ibang bayan na, city na nakapag distribute na ng mga
first aid kit, no? So talagang congrats sa kanila at magaling ang kanilang namumuno, no? Naghahanda, lalo na doon sa mga talagang nahandoon sa apektado or nandoon talaga sa fault line. So yon. And then another thing, yung akin pong sinusulat na libro ay ongoing. However, sa pag-aaral ko po, talaga pong magiging magastos siya. Sobra talagang hindi ko siya kakayanin yung gastos. Kahit sabihin pala na magsa-self-publishing, tapos kami yung gagawa ng printing, sobra po talagang magastos din siya. At hindi ko alam kung kakayanin ng printer ko. At yung printer ko, hindi naman yung printer talaga na pang maramihan. Yung talagang heavy duty. So, kaya, naisip ko, ituloy pa rin. Hindi pa rin ako nawawala ng ituloy pa rin ang pagsusulat. I'm working on my manuscript actually, no? Halos matatapos na ako ng chapter 1. Ayan. So, ang gagawin po ng Mommy Park is once na natapos po yung manuscript, ang gagawin ko po ay gagamitin natin ang ating YouTube channel para po i-record siya ng audio video. So, para ka makikinig ng audiobook. Although makikita niyo po ako na ninanarrate ko siya, kinukwento ko siya, binabasa ko kung ano yung nasa manuscript ko literal. So, dahil yan po ay yan ay magiging original creation talaga natin, no? Yan ay talagang sinulat natin at galing talaga sa ating talento yan. Siyempre, gusto ko po na sana, kung sana'y suportahan nyo at para lahat ay maka-access ng mas magaan sa bulsa, i-audiobook po natin with membership of 25 pesos lang. Ganun po kamura yung iginawa ko po na membership. So, once na matapos po siya, i-record ko na po siya. And I just do hope na bago ko siya matapos, I just do hope na makapag-provide ako ng microphone. Kasi ang meron po akong microphone dito ay condenser. Napakaselan po ng condenser. Ultimo po ugong ng mga ref ay nasasagap niya. Even po tanggalan ng echo. So, yung mic condenser po kasi is not really advisable to use for audio recording. No? Unless sa pagkanta, sa music, okay siya. Pero hindi po para doon sa pag mag-audio ka, na yung magnanarrate ka, magkukwento ka. So, medyo a little bit pricey po ang quality. No? Medyo quality na microphone. At ang kailangan ko po ay dynamic microphone. So, sa mga gusto po mag-sponsor, kung gusto lang naman, naman si Mommy Park, open naman po ako sa sponsorship. So, maraming salamat in advance na. Order din po kayo ng mga binabakong link dyan, ha? Para naman po, madagdagan ang ating income sa YouTube. No? Tagal na rin natin di sumasahod. Ayan. So, yun nga, ang kailangan ko pong mic kasi ay dynamic, no? So, meron po ako ipapapap dyan. Yan po yung medyo pumasa po sa akin na parang medyo okay siya for recording ng ating audiobook. And I just do hope na ma-provide natin kapag magsisimula na ako sa recording. And then, rarat-rating ko na rin to. Try ko ang best ko na bago mag-busy, mayari ako kahit kalahati. So, gagawin ko po siya, ipopost ko, i-launch natin, ibablog ko po yan, yung launching natin, and then ilalagay ko po yan sa ating YouTube channels na makaka-access niyan ay member. So, mag-avail po kayo ng membership, no, na 25 pesos. Kung ang isang manuscript ko po ay magte-take po siya ng 2 to 3 hours, hahati-hatiin ko po sa 10 to 15 minutes parang episode. Sa hati-hatiin ko, nasa ganun ay hindi mainip ang mga makikinig. So, ang kagandahan po kasi nito, sa ganitong paraan, marami ang mas makaka-access, and then, yun pong mga busy ay po pwedeng nakikinig na lang. I-speaker nila, hindi naman sobrang lakas, and then, para kahit may ginagawa sila, napapakinggan nila, no, nakaka-update sila, or paano ba yun? Nasusundan yung kwento. Kaysa po yung sa halimbawa libro, and then, uupo ka, babasahin mo talaga. Kahit po kasi anong gawin po natin na pagtitipid at talaga pong gagastos at hindi rin talaga din biro. Kung magpiprint out, hindi naman po tayo magpiprint out ng isang bagsakang marami agad, 'di ba? So, din ako na baka masira ang aking printer. Napakamahal po ng printer. So, iniingatan din po natin, no? And then, so, I think na mas okay kung i-audio recording ko siya, video audio recording. And again, sana nga ay makapag-provide tayo ng microphone na dynamic. So, handyan nga po yung ating So, yun. And then, mga kasari, kapit lang kasi palapit ng palapit yung talagang sobrang pahirap ng pahirap ang negosyo, napakatumal. Samahan pa na sasabayan na
palapit ng palapit din sa atin ang mga nagtatayuan ng mga OSAVE and DALI. So talagang malaking dagok sa atin yan ng mga kasari. Pero tulad ng sabi ko noon, pahabaan talaga ng pise, no? Hindi lamang tayo naaalarma doon sa mga ating mga maliliit na kakompetensya, kundi dyan din sa mga nagtatayo ng mga OSAVE and DALI. Although hindi nila tayo katulad na talagang literal na nagbebenta tayo ng isang pirasong candy, isang pirasong biskwit. Pero ang tao, once na magkaroon ng pera at makatitipid, magi-stock, doon yan mga pupunta. So tayo talaga ay anuhan lang tayo, para lang tayo doon sa mga gipit na panahon nila. So sa mga nagpapautang, again, kasalanan nyo yan kapag kayo ay nagpautang at hindi kayo nabayaran. Lagi nyo tatandaan, it's always your responsibility in the first place pa lang. Naintindihan ko yung maawain, yung likas sa atin ang matulungin, maawain. Pero lagi din po nating tatandaan na ang negosyo natin hindi charity institution, no? Ito po ay ating ipinut up with our hard-earned money, and syempre we are expecting in return of investment at para makasustain din sa atin. So lalo na sa tulad ko na bread and butter namin ito. So this is also the time na I'm encouraging you guys, lahat tayo mag-isip din ng mga side hustle natin na po pwede nating magawa para sa karagdagan. Kasi kumano nyo, di ba, syempre nababawasan ang ating mga benta. So kaya kailangan ngayon na tayo mag-isip kung ano yung makasusustain sa ating mga needs. Hindi ko ina-advise na sa panahon na to tayo ay maglalabas ng pera at mag-i-invest basta-basta sa another business or property or golds or whatsoever. Kasi kayo naman na makakadama niyan kung talagang gusto nyo at kailangan nyo. Kasi sa panahon talaga po ngayon, ay kung ano po yung meron tayong sobra, itabi po natin. Dahil ito po ay napakahirap na panahon. Para in time of emergency, meron tayong mabubunot, madudukot. So, iwasan po muna hanggat maaari ang mag-renovate, magkaroon ng mga hindi importanteng mga bagay-bagay sa or pagpapaganda sa tindahan, no? Yung malinis lang, maayos at maraming laman ay okay na. Tandaan natin, ang gastos hindi na makababalik. Pero ang items, good as cash yan pag nabili. So, think very, very careful or decide very carefully kasi napakahirap kumita ng pera ngayon. Napakalaki talaga ng binaba ng mga sales ng mga kasari. Pahabaan talaga tayo ngayon ng pise at pasipagan at diskarte. So, apektado din tayo ng mga ibang products na galing sa abroad, no? Kung sino yung nakakaalaman ng tungkol sa mga hakbang ni Trumps, no? Tungkol sa mga products nila na ini-import ng mga iba't ibang bansa, napakataas ng inilagay na tariff, no? So, I just do hope na ma-overcome natin to. So, may narinig akong balita na ang Del Monte yata, may isang part ng ng Del Monte na nagsara. So, nasa around 3,000 yata yung mga na-lay-off na mga trabahador. So, paano ngayon? Saan tayo ngayon? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pahirap ang buhay. So, lalo na kung mapili ka pa sa trabaho, paano ka? 'Di ba? So, lagi natin tatandaan, basta wag tayong maarte at hindi tayo mapili. Mabubuhay tayo, no? Mami Park, sanay ako sa bardagulan na hirap at ano talaga. So, sana kayo din, kaya nyo ding mag-adjust, no? Huwag nyong ikahihiya ang magtinda, ang maglako, mag-alok, kasi yan ang makakaraos sa atin sa araw-araw. As long as hindi tayo nangaapak ng ibang tao, as long as nasa tamang paraan at legal na paraan, walang problema dyan. Lumaban tayo ng patas. Okay? So, shout out tayo and yun lang, no? Shout out to Juanito San Mateo. Sabi niya, musta po mami, madalang po kaming makanood kasi busy po, nagtitinda po kasi kami ng e-bike. Wow, at ginagawa din namin yun nasisira. Ang taray, no? Ano na si Sir Juanito, asensado na, oh. E-bike na ngayon ang tinitinda. O, diba? Congrats po Sir Juanito at hinay-hinay po ha, dahil hindi na pabata, no? Elena De Leon, Mami Park, ako din po, price war ang ginamit ko, strategy sa tindahan ko, kasi nagbukas po ng tindahan malapit sa akin, kapresyo ko din ang lahat ng paninda niya. Nawalan ako ng customer, kasi nga, mga kamag-anak niya, kapitbahay ko. Kaya ang ginawa ko po, nag-wholesale at retail ako ngayon. Awa ng Diyos, mag 3 years na ako wholesale.
Pero 7 years nang nagtitindahan at masasabi ko na very effective ang price war. Kasi tindahan lang din ang pinagkukunan namin at nakakaraos kami. O, diba? Ang price war, kapag ginamit ko sa tamang timing ng panahon, ay makatutulong yan. So, kaya hindi ko maintindihan why some creators talaga na samantalang yung kanila naman tindahan ay yun lang naman yung manage nilang tindahan na right in their house, no? Para mag-advise nung gano'n na, alam mo yon hindi ko naman sila hinuhusgahan lahat na kung sila ba'y walang karanasan pa sa iba. Kaya lang, minsan makikita mo naman sa klase ng vlog nila, no? Na parang may maipost lang. Ganon. So, for me, kaya ako nandito para to neutralize and balance it, para walang bias. Kaya kapag kami mga ganoon, alam nyo, baka kala nyo, tinutulig sa ako, magka-cloud chasing lang ako, ganyan. No. Kasi kung gusto ko ng ganyan, edi gagawa na ako ng sarili kong para ma-amaze kayo sa akin. Gano'n lang ba yung magsinungaling para ma-amaze kayo sa mga vlogs ko, diba? Pero bakit hindi? Kasi, hindi ko sinasabi naman literal na 100% na I'm not after the views. I'm after the views para maraming matuto at maraming makarating yung mga advices natin. But also, not just only the views, but promise, no? Alam niyo naman yan na kung gusto ko mag-vlog, mag-vlog ako. Kung ayaw ko. Ganun yung ugali ko sa vlogging, di ba? So, kaya kapag kami pagkakataon na may advice ko sa inyo na ma-correct natin somehow, not 100% man, pero somehow na para hindi maging bias. Kasi kumakalat yan nasa social media. So, maraming makakabasa, makakadinig. So, at least para kahit paano kung napanood nyo o mababasa nyo man pa, mapapanood nyo pa lang, and then napanood nyo na yung advices ni Mami Park, magkakaroon na kayo ngayon ng thinking kung papaano nyo siya i-absorb yung advices ng iba, no? So, anyway, sabi pa ni Ma'am Elena De Leon, Mami Park, mas mura po si Suising sa per box. Pero sa per piece, mas mahal sila. Sa ATM payment, may discount sila kasi iwas nakaw daw ng pera sa delivery nila. Meron din pong discount or promo sila sa mga selected items. Yeah, nalaman ko na nga din to. Kaya lang, pag susumahin ko pa din, yun nga, tulad sa presyo, mas mura pa din talaga dito sa amin. Kaya, talagang sorry na lang din talaga, hindi ko talaga ganun talagang mabet si Suising. Yun. So, yun Ma'am Elena. Ayan. So, Ricky Anuevo, shout out Mami Park, late ko nang napanood ito. Okay lang naman po. Mary Grace De Los Santos, Mami Park, mag-try ka po sa tindahan tapat, mura din po, maganda din pag nag-box sila. Bigay mo nga yung link, Ma'am Mary Grace, turo mo nga yan, anong tindahan tapat? Kasi hindi ko mawari, nag-search ako dyan sa sinasabi mo, walang lumalabas, di ko alam yan. So, i-elaborate mo nga kung ano yan, no? At matingnan natin at ma-review din natin, no? Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang antok na din ng Mami Park. It's already 2:34 ng umaga. So, ilang oras na lang din yung itutulog ng Mami Park. So, ang hirap kasi sa akin, nocturnal talaga akong tao eh. So, when you say nocturnal, talagang panggabi, gising ako. Vampira ba? Parang gano'n. Charot lang. Anyway, maraming salamat po. At sana po, abangan nyo po yung aking tatapusin na manuscript at i-audio ko na lang siya. Parang audiobook yung dating. Although, hindi siya talaga audiobook, pero parang gano'n yung dating. No, I will make it available in our channel with only 25 pesos for membership para ma-access nyo siya. So, this is Mami Park and this is Tim Park nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Bye!